Sa huling Batang Gilas Under 16 taon 2023, medyo kinulong tayo sa mga big men. Meron lang tayo dalawang 6'4", yung isa wingman pa talaga ang laruan, at isang 6'5" at isang 6'6". Pero hindi natin pwede isisi sa mga bata to dahil hindi naman taon-taon meron tayong matatangkad na player at generational talents katulad ng batch nila Kai Soto na meron 7'1", 6'8", 6'7", at 6'11 na si Guadana. Biro lang. Mukhang natay po kasi yung FIBA imbis sa 5'11 ay naging 6'11 tapos shooting guard pa. Anyway, sa kabila ng kakulangan sa big man last year kahit na meron, kaya lang bata pa talaga at hilaw na maituturing. Heto, padating na ang pagkakataon nila para makapaglaro sa Batang Gilas Under 16. Next year, gaganapin ng FIBA Under 16 Asia Cup para sa mga born 2009 pataas. Madami tayong kilalang mahusay na player sa batch na yan at naglalakihan pa. Kaya tara't kilalanin natin mga brody ang mga batang big man na posibleng mapasama sa pool o mga pagpipilian para sa Under 16. Marami-rami din tayong prospect para sa Under 16, pero itong anim muna ang pag-uusapan natin. Sila rin kasi yung pinakamatatangkad na kilala natin. Umpisahan natin kay Andre Gamboa, isang anak ng dating PBA player na si Arnold Gamboa, 4th overall pick noong 1996 PBA draft. At dahil may pagmamana ng tangkad at ng husay, namana ni Andre ang height ng kanyang tatay. Nasa 6'5 si Andre at naglalaro bilang sentro. Hustle rebounder to, mataas tumalon at mataas ang defensive awareness. Kaya rin ito mag-court to court at disente ang kanyang finishing ability. Pwede pa tong tumangkad dahil nasa 15 years old pa nga lang siya. 6'8 sagad na siguro at swerte na lang din kung maabot niya ang ganyang height o higit pa, diba? Lalo na't sentro ang laruan niya para hindi na siya mag-a-adjust pagdating sa mas mataas na kompetisyon. Sumunod ay itong si Roy Adrian Balague, isang 6'6", 4'5" ang laruan mula sa UST Tiger Cubs Juniors. Halos ngayon lang nakapaglaro sa isang competitive basketball ito si Adrian. Noon kasing nasa probinsya siya, walang varsity team sa paaralan nila at siya rin ang pinakamatangkad tuwing liga para sa mga kaedad niya sa kanilang bayan. Pero dahil sa angking tangkad niya at liwanag sa kanyang potensyal na nakikita ng kanyang coach, nag-uumpisa ng maasa at mamulat si Adrian sa tindi ng kompetisyon sa Maynila. Hindi natin masasabing sure na makakapasok si Roy para sa Batang Gilas Under 16 pero hindi rin naman imposible na mapabilang siya sa pool at maging sa final roster. Quick fire 3, won't hit but Balague might his height. Finds Balague inside, he attacks and no good this time. It's Biliones erased 13. Meanwhile, Balague, the bump, scoops it up, erased. Tamayo drops it to Shadare, not that go. This time it's Bartolome against Balague. He gets it back after a shot, but Balague just taking it like... Ang sumunod ay itong si Prince Carreño. Mataas ang ceiling ng batang to. 6'7" frame na may malakal tamay na skill set. Physical maglaro, creative sa loob ng paint, matibay ang post move, maganda ang footwork, may tira sa perimeter at mataas ang basketball IQ. Muntik na maging parte si Prince sa last Under 17 World Cup pero dahil sa nahuling requirements, kaya hindi siya nakakasama sa Batang Gilas. Sumunod ay itong si Tyler Reyes, isang 6'6", 6'7" power forward na anak ng dating PBA player. Ang maganda sa batang to, may kahabaan ng kanyang wingspan. Tutok na tutok din ng kanyang tatay sa kanyang trainings and improvement. Napunta pa ang kanilang pamilya sa US para ipatraining si Tyler ng ball handling at iba pang dapat niyang matutunan sa paglalaro. Kaya maganda rin na mabigyan na agad ito ng exposure at experience sa international level.
Andwell Yap. Marahil kilala nyo na ang batang to, isang 6'9" big man na may pang tank build na body frame. Sigurado magiging liability siya pagdating sa perimeter defense. Sa problema rin naman ang karamihan sa mga big man natin dahil bihira naman ang mga athletic big sa ating bansa, diba? Pero malaking bagay din yung presensya sa loob ng paint bilang 6'9". Physical din maglaro itong si Andwell at willing din talaga mas matuto sa paglalaro. Naging parte din ito ng Batang Gilas Under 17 pool. Kaya lang dahil sa kanyang injury, nakat din siya sa pool bago magsimula ang tournament. Tsaka saan ka makakapulot ng ganyang height at bata dito sa Pinas, di ba? Bihira lang talaga yung mga ganyan, kaya dapat natin tulungan mas mahasa para in the future, mas marami na tayong pagpipilian ng mga big man sa ating national team. Ang panghuli ay ang pinakamatangkad na 15 years old ngayon sa ating bansa. Walang iba kundi si Owen Calanasan, isang 6'10" center na naglalaro para sa St. Benilde. Kahit na 15 pa lang si Owen at sa juniors lang dapat naglalaro, pinaglalaro na rin siya ng binid sa mga senior high school na nasa edad 18 pababa. Hilaw pa rin na maituturing pero good thing na mas mukhang magagamit na siya sa bago niyang school kesa sa Ateneo. At gaya ng nasabi ko kanina, hindi taon-taon na may ganyan tayo katangkad na batang player sa Pinas. Kaya mas okay kung maging parte din siya ng under 16 natin. Subukan sa Siaba hanggang sa Asia Cup, diba? Pero syempre nakadepende pa din yan sa coach ng Batang Gilas. Good news din para sa ating mga fans na magkakaroon na ng pagbabago sa youth program natin. Kilala ko na kung sinong posibleng maging head coach ng youth team natin. Bukod kila Chambers at Tenorio. Pero nakadepende pa din yan kung talagang tatanggihan ni Tenorio ang posisyon sa Batang Gilas. Yun. Sila nga mga brody ang 6 Batang Gilas big man prospect natin ngayon. At marami pa ha. May mga 6'5" pababa pa ng mga prospect. Kaya paki-like ng ating video mga brody para magkaroon ito ng part 2.